Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Consumer Welfare Assistance Center patuloy na itinatatag ng DTI sa Rehiyon 2 para sa maayos na pagresolba sa mga reklamo kaugnay sa mga produkto at transaksyon. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dumano ni Tani ti 23 dagiti na ipasdek ang Consumer Welfare Assistance Center when siwa kitintero Region 2. Kalpas na tayo ng Inyuswate Department of Trade and Industry when DTI Region 2. Ti may isang assistance center iti Ilitilasam dito'y Cagayan amay kawalumutan itintero probinsya. Ti siwa kamasarakan iti palangkitilasam ket kang ronaan nga agserbikas pangipatuludan ti reklamo dagiti consumer wenno gagatang kadagiti produkto ken transaksyon tapnon inti daytoy paylaang alebel ket masulbaran ten yaman na parikot. Siwen kini DTI Cagayan Consumer Protection Division Chief Lordito Antonio, babaw niti dayti maliklikan adumanon pa iti social media dagiti reklamo a pagapuanan pa iti napalalo a sitwasyon. Agserbi pa dayto nga assistance center kas Consumer Information Center among ipaay kadagiti consumer ti impormasyon, mainagi ti consumer rights and responsibilities, product safety and quality tips, warranties ken dadumapay. Manipud Tugigaraw City dayto ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City poverty rate. Ng Baguio City mas mababa kumpara sa ibang bansa. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nasaya ti kasasat ti syudad ti Baguio may papanti poverty no idili karigiti urban poor iti daddo mga lugar. Agsipat ado dagiti mabaling nga pagdadaan dagiti individual. Sigon kini Job David Manalang, Assistant Regional Director iti Commission on Population and Development Cordillera, awan tinalista dagiti nga homeless nga individual iti syudad gapota may sada ito'y kadagiti kangrunan nga syudad ti Pagilian. Sigon ken kuana dakal nga tulong iti panagnato ti employment rate iti 97%. Kapota kadwan kadagiti agtrabaho ket agturturong ti syudad ti Baguio kastamatan ti Tabuk City no sa dino agbalbalin matlaang dagiti nga hotspot a pagmigratan iti Region Cordillera. Malaksi dayta kadwan matlaang dagiti agmamigrate ket edukado, college graduate ken nagbirbirok ti trabaho isog gapuna saan dagiti nga karaban iti mauawagan nga urban poor. No pay kasta dalata dagiti sumagmamano nga munisipyo ken barangay nga danay tinangato nga poverty rate partikular kadagiti sumagmamano munisipyo ken barangay ijay probinsya iti Abra. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipadaman para ti Radyo Pilipinas News Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. 6.8 million pesos na cash assistance ipinamahagi ng DSWD sa Bicol Region sa mahigit 800 benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris De La Rosa. Maabot sa 6,809,800 pesos ang kantidad ng cash assistance na naipanaukan DSWD Bicol sa 862 benepisyaryo kaini hali sa 5 banwaan sa probinsya ng Catanduanes sa irarom kang proyektong Lawa asin Binhi. Pig sa gibo ang distribution kan cash assistance kaining nakaaging Hulyo 8 hanggang 10 sa mga banwaan ng Pandan, Karamuran, Viga, Bagamanok asin Higmoto. Sigon sa DSWD Bicol, lambang benepisyaryo nakaresibi ng 7,900 pesos na sahod para sa pagbalikan mga ini sa 20 diyas na implementasyon kan proyekto. Kabali digdi ang pag-ibon ng mga fish pond sa radit na imbakan ng tubig sa mga uma, urban gardening asin community-based vegetable gardening. Mientras tanto, nag-anunsyo ang DSWD na mapadagos ang
sa indang pagdistribuir ng cash assistance sa 10 pa na natatada ng mga banwaan sa probinsya ng Sorsogon pati na sa Masbate na parte pa rin ng pagpapatupad kanasabing programa. Hali digdi sa Verac Catanduanes. Ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Verac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, DSWD sa Region 7. Nagsagawa ng information caravan sa lalawigan ng Siquijor. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Aron mas masabtan sa komunidad ang mandato ug mga programang gipatuman sa ahensya, usa ka information caravan nagipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Central Visayas dito sa lalawigan sa Siquijor. Kauban ng Social Marketing Unit sa ahensya, gipasabot sa DSWD ang ilang mga proyekto o programa at ubangan sa mga barangay workers sama sa daycare workers, gender and development officers, nutrition scholars ug mismong DSWD beneficiaries. Lakip sa gihatagag katinawan ng core programs, disaster response and crisis intervention programs sa ahensya ug ang advokasya sa paglikay sa trafficking in persons. Amitabang sa pagpasabot ang IACAT 7 VAUC Secretariat ug DSWD 7 RRPTP ug ang SHIELD Focal Persons. Miduyog sab sa information caravan ang bagong naumon nga attached agency sa DSWD, ang National Alternative for Child Care kun NACC, uban ni Social Welfare Officer 3 Geraldine Mendoza gikan sa Regional Alternative for Child Care Office kun Narako 7. Kituki ni Mendoza ang RA 11642 o ang Domestic Alternative Adoption and Alternative Child Care Act. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mga alkalde sa Iloilo nangangako sa pagpapabuti ng kamalayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Nagpatawag sa Sinapol ang Iloilo Province Education Core Group, kaupod ng Sinergia Foundation, Second Congressional Commission on Education, kag mga local chief executive sa probinsya sang Iloilo, agod kuhaon ang permisa sa pagpaayo sang reading proficiency o kung mapaayo ang pagbasa sang bumulutho nga mga Ilonggo. Ang pulong ginhiwat sining karon lang kung sa diin nakasentro sa proof of concept para sa Iloilo sa devolusyon sang edukasyon kag batunon sa mga alkalde ang ilang responsibilidad bilang kabahin sang sistema sang edukasyon. Napili ang Iloilo bilang pilot area sa pagpatuman sang proof of concept para sa devolusyon sang ila katungdanan sa edukasyon. May napulo ka mga banwa lakip ang syudad sang Iloilo nga kabahin sang experimental group. Ginbaton ni Governor Arthur Defensor Jr. nga isa ka education champion ang panghangkat nga ang Iloilo mangin isa ka pilot area para sa proof of concept. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. DSWD sa Region 11 tatanggap ng mga solar home kits para sa 4-piece beneficiaries sa liblib na barangay sa Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nakatagdang mudawat og mga solar home kits ang Department of Social Welfare and Development Office 11 gikan sa Davao Light and Power Corporation o DLPC. Humang formal nga gilagdaan ang Memorandum of Agreement tali sa DLPC, Aboitiz Foundation Incorporated ug NCIP 11 para matabangan ang mga 4-piece beneficiaries sa Sitio Pegalongan, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Target sa mong inisyatiba nga mahatagan og supply sa kuryente ang mga pamilya ilabi na ang mga pamilyang lumad nga dunay mga anak nga
kinuha sa Pegalongan Elementary School. Subay sa pahayag sa DSWD-11, mukabat ngadto sa 150,000 pesos nga kantidad sa solar home kits. Ang inisyal nilang madawat diin tinguha niini nga masugaan ang mga panimalay sa mga benepisyaryo para mulambo pa ang pagtuon sa mga bata, partikular katong mga ginamonitor sa buhatan ubos sa 4-piece program. Pinaagi niini mas maaghat ang mga 4-piece household nga musunod sa mga rekisito sa programa agig pagsiguro sa ilahang padayong partisipasyon. Samtang gipasalig sa Davao Light and Power Corporation nga mas palapdan pa niini ang mahisakop sa proyekto arong mas daghang 4-piece beneficiaries ang matabangan ilabi na sa mga hilit nga mga barangay. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, kini si Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, Philippine Coconut Authority sa Caraga Region na mamahagi ng Open Pollinated Variety o OPV coconut seedlings ng Coconut Hybridization Program na ipinatupad ng Administrasyong Marcos. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Gitarget sa Philippine Coconut Authority o PCA Caraga nga subling ibangon ang industriya sa lubi sa rehiyon human mga daot sa nanglabing mga bagyo sa maadtong udet. Ilawom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ng apod-apod ang PCA Caraga og Open Pollinated Variety kon OPV coconut seedlings sa mas gipalig-on pang Coconut Hybridization Program sa Administrasyong Marcos. Ang nakapahimulo sa gipanghatag nga libreng dekalidad nga liso sa lubi mo ang Dayauhay Coconut Farmers Organization ingon man uban pang farmer beneficiaries sa kasikbit nga barangay sa lungsod sa Pilar. Gitarget sa PCA Caraga matamnan og lubi ang 112 ka mga ektaryang luna sa Pilar, Surigao del Norte. Diin ang 56 ektarya mo himuong mother palm site para sa mga dwarf coconuts samtang ang laing 56 hectares itagana para sa local varieties nga klaseng coconut seedlings. Gisaad ni Municipal Agriculturist Janine Inhaines ang padayong pag-assist sa mga mag-uuma sa lubi para masustiniun niya ang taas nga produksyon og kita. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.